kalakasan sa bawat isa, maging katibayan o magpatatag sa bawat isang mananampalataya sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Ito may pagsubok, Panginoon. Ito may challenge, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Kaya idinalangin ko nga po sa inyo, Panginoon, sa umagang ito, Ama, hallelujah. Ang kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa iyong mga salita, Panginoon, hallelujah. At dalangin ko nga rin po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, ang aming mahal na pastor, si Pastor po, Panginoon, patuloy po kayo magkaloob sa kanya ng kalakasan, Panginoon, physical, Panginoon, hallelujah. Dahil alam niyo naman po, Panginoon, ang kanyang karamdaman, Panginoon. Nawa, Panginoon, dalangin nga namin, Panginoon, hallelujah, ang iyong biyaya, O God, ay patuloy naman na sa aming pastor na ito, Panginoon. Upang ang kanyang mga tupa, Panginoon, ay patuloy na sumusunod sa iyong harapan, Panginoon, hallelujah. At dinalain ko nga rin po, Panginoon, ang iba pang pastor, Panginoon, hallelujah, bigyan niyo pa silang kalusugan, Panginoon, kalakasan espiritual, Panginoon, upang makapagpatuloy sa buhay, Panginoon, na puno ng pagsubok, puno ng mga trials, Panginoon, hallelujah, sa buhay. Kayo po ang patuloy na magpala at magbigay ng biyaya sa bawat isa, Panginoon, hallelujah. Dalahin ko nga po, Panginoon, ang mga kapatiran sa mga oras na ito, Panginoon, hallelujah. Kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila, ugad, hallelujah, ng pagpapala sa umagang ito, nang iyong masalita, ugad, hallelujah, ay maging kalakasan ng bawat isa, Panginoon, hallelujah. Purihin ka na kinahit ka, Panginoon, hallelujah, sa umaga ito. At ganoon man din po, Panginoon, dalahin ko nga po ang iyong lingkod, Panginoon, itago niyo po siya sa iyong harapan, Panginoon, ng iyong kaluwalhatian at iyong kapangyarihan lamang makikita sa harapan, O God, hallelujah, kundi ang kanyang sarili, Panginoon, hallelujah. Walang kakayahan ng iyong lingkod, O God, upang ibahagi ang iyong salita, Panginoon, subalit sa iyong kapangyarihan at sa iyong biyaya, Panginoon, narito siya, O God, hallelujah, upang ibahagi, O God, na may katapangan, O God, hallelujah, ang salita mo, O Panginoon. Maraming salamat muli, Panginoon, aming kang pinadakila, tinagas ka namin, hallelujah, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makawa tayo, mga kapatid. Hallelujah. So umagang ito, mga kapatid, sa totoo lang, mga kapatid, kanina pala umaga, mga kapatid, grabe, mga kapatid. Sabi ko, mga kapatid, nararamdaman ko yung salita, nararamdaman ko yung presensya ng Panginoon. Umaga pala, mga kapatid, hindi ko alam kung bakit, mga kapatid. Basta, ang naramdaman ko lang, mga kapatid, hallelujah, ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, hallelujah. Sa bawat umaga, mga kapatid, sabi nga niya, there is no every morning. Yun lang nararamdaman ko, mga kasiyahan, mga kapatid, hallelujah. Sa umaga ito, mga kapatid, bago man ako magpasimula, mga kapatid, muli, mga kapatid, i-greet ko po kayo, mga kapatid, ng belated na po, mga kapatid, kasi hanggang 14 lang po yung mga kapatid. Subalit ang pagmamahal, mga kapatid, sabi ko nga, sa mga pag-asawa, mga kapatid, ngunit ako may binata, mga kapatid, pero ako man, mga kapatid, hallelujah, naging tapat din ako, mga kapatid. Yun naman ang gusto ng Diyos, sa mga mag-asawa, mga kapatid, ikaw lalaki, magtatapat sa iyong asawa, mga kapatid. Huwag natin, mga lalaki, mga kapatid, sabi ko nga, ako, siguro, iniisip nyo dahil binata pa ako, mga kapatid. Pero ako nga, sinabi ko rin na minsan, mga kapatid, na once na mayroon kang minahal, mga kapatid, hindi ka talaga pwede yung marami ka pang iibigin. Pagkus, i-focus mo, ikaw lalaki, focus mo sa asawa mo. Ibigay mo yung best mo para sa asawa mo. Ikaw babae, ibigay mo rin yung best mo sa iyong asawang lalaki. Mga kabataan, sabi ko nga, sa mga kabataan, mga kapatid, napakasarap, mga kapatid, isipin, mga kapatid, na nandyan kayo, mga kapatid, na nandyan yung mga nanay niyo, mga kapatid, nandyan yung mga tatay niyo, mga kapatid. Kaya sabi ko nga, mahalin natin, mga kapatid. Mga kabataan, mahalin natin ang magulang, mga kapatid. Kasi ako, mga kapatid, hallelujah, nalulungkot ako, mga kapatid, sa tuwing sasapit yung Valentine's Day, mga kapatid, naiisip ko rin nanay ko, mga kapatid. Minsan naiiyak ako, mga kapatid. Grabe, kung sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, kung nagmahal ako sa nanay ko, mga kapatid, sobra-sobra, mga kapatid. Dahil yun, hindi man siguro sinasabing tawag dito, yung tawag dito, mama's boy. Hindi naman ako ganun, mga kapatid, kasi ganun na talaga ako magmahal sa magulang ko. Sabi ko nga, ang magulang, sa lahat ng pagkakataon, nandyan yan para sa inyo. Nandyan yan, mag-iingat para sa inyo, mga kabataan. Hallelujah. Na minsan hinihigpitan kayo, pero ang magulang, ginagawa yan para sa inyo. Hallelujah. Kaya sabi ko, napakasarap, mga kapatid. Pero kung isipin natin, mga kapatid, ito, titingnan ko na lang ito, mga kapatid. Sa mga kabataan, maraming salamat din mo, mga kapatid, na ginawa niyo ito para sa magulang niyo. Hallelujah. Ang kapurihan na sa Panginoon, mga kapatid, pero sabi ko nga, dito nga sa salita, mga kapatid, kaya dinala ko ito, mga kapatid. Kasi kitang-kita ko, mga kapatid, andyan kay 16, mga kapatid. Sabi ko, brother Sinsa, hiramin ko muna. Sa iyo naman ito. Kasi ang ganda, mga kapatid, sabi ko nga for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Ito, mga kapatid, hallelujah. Kaya tayo nagmahal, mga kapatid, dahil sa Panginoon. Agree ba kayo sa akin?
Kasi kung wala Panginoon, siguro mga lalaki ng babae na yan. Siguro mga babae ng lalaki na rin yan. Kung wala ang Panginoon. Pero salamat sa Panginoon mga kapatid. Kaya sabi ko nga, lumagpas man tayo na isang araw mga kapatid, sabi ko nga, ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig, hallelujah, sa asawa mo, ang pag-ibig sa pamilya mo, ang pag-ibig ng bawat isa ay mananatiling hanggang tayo nag-ibig sa iyo. Palagpakan natin yung Panginoon mga kapatid. Pero mga kapatid, akala nyo ba yan ang tema ko? Hindi po mga kapatid. Dahil ang tema ko mga kapatid, matindi ito mga kapatid. Sa 2 Timothy mga kapatid, 3:16 mga kapatid, title nito mga kapatid, shall suffer. Kung pag-ibig ang pinag-usapan natin ngayon, pag-usapan natin kung paano naman ang nagiging Kristiyano magsasuffer sa likod ng persecution bilang isang mananampalataya. Ito mga kapatid, hallelujah. Dito mga kapatid, hinighlights mo mga kapatid, hallelujah. Sabi ko nga mga kapatid, lagi natin naririnig mga kapatid, ang persecution mga kapatid, the Old Testament mga kapatid, minsan naririnig natin, and the first persecutor o persecutor mga kapatid, ay si Jezebel mga kapatid. Basahin ko yung kwento ni Jezebel mga kapatid. English nga lang. Ito ang sabi niya mga kapatid ha, the first great persecution for religious opinion of which we have any record was that which broke out against the worshippers of God among the Jews in the days of Ahab, when that king at the instigation of his wife Jezebel. A woman in whom with the reckless and licentious habits of an oriental queen. Hallelujah. Ito si Jezebel mga kapatid ha. Were united the fiercest and sternest qualities inheritance in the old Semitic race, sought in the most relentless manner to extirpate the worship of Jehovah and substitute in its place the worship of Astoret, hallelujah, and Baal. Our example in this respect was followed by Manasseh, who shed innocent blood very much, till he had filled Jerusalem from one end to another. In all ages, in one form or another, the people of God have had to suffer persecution. In its earliest history, the Christians church passed through many bloody persecution. So dito sa panahon mga kapatid ni Jezebel po mga kapatid, nandyan yung mga propeta mga kapatid na pinagpapatay niya mga kapatid. Hallelujah. Andyan yung mga kapatid, yung persecution mga kapatid, dito sa pasimula na palang mga kapatid, hallelujah, ng mananampalataya mga kapatid, nakikita na natin yung persecution, hallelujah, sufferings bilang isang mananampalataya. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Sabi ko mga kapatid, in the book of 1 Timothy po, ay 2 Timothy mga kapatid, hallelujah, kung babasahin natin mga kapatid, ang sabi niya dito mga kapatid, ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali, pananampalataya, pag-iinod, pag-ibig, pagtitiis. Una sinabi dito mga kapatid, hallelujah, aking aral, ugali, which is the character mga kapatid. Pangalawa mga kapatid, hallelujah, pananampalataya mga kapatid, nasa bilang mga kapatid, isang pananampalataya mga kapatid, nandyan yung persecution. Andyan yung persecution ng pamilya mo, andyan yung persecution ng kapatid mo, andyan yung persecution, hallelujah, ng kapitbahay mo, andyan yung persecution, minsan, ikaw din sa sarili mo. Dahil minsan, ang sarili, ikaw rin gumagawa para ka nagkaroon ng sufferings sa buhay mo. Palakpakan natin ng Panginoon mga kapatid. In verse 11 po mga kapatid, ang sabi po dito mga kapatid, hallelujah, mga pag-uusig, mga pagbabata, anumang mga bagay na nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconia, sa Listra, anumang mga pag-uusig ang tiniis ko, at sa lahat ng iniligtas, sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. So it means po mga kapatid, dito po mga kapatid, hina-highlights po mga kapatid, hallelujah, na sa paglalakbay natin mga kapatid, bilang isang Kristiyano mga kapatid, dumaranas tayo ng iba't ibang pagsubok mga kapatid. Iba't ibang persecution mga kapatid. Iba't ibang suffering sa buhay natin mga kapatid. Hallelujah. Andiyan yung suffering sa ating mga kapatid na nagkakasakit tayo mga kapatid. Andiyan yung suffering sa ating mga kapatid na minsan, ayun, hinahadlangan tayo ng kaaway mga kapatid upang paghinain yung pananampalataya natin. Pero ang sabi ni Apostol Pablo mga kapatid, na ang lahat ng mga bagay na yan mga kapatid ay isang pagsubok lamang na sa kung iyong lalagpasan ito ay ang pagpapala ay mananatili sa iyong bilang isang anak ng Diyos.
Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sabi nga dito, mga kapatid, hallelujah. In the book of Luke, mga kapatid, 21:19, mga kapatid, ang sabi dito, mga kapatid, by your endurance, you will protect your life. At dahil sa pagtitiis mo sa buhay, mga kapatid, ang iyong buhay, mga kapatid, ay napuprotektahan mo sa pagitan ng ano, mga kapatid. Pag ikaw naglingkod, mga kapatid, hallelujah, sa iyong pagtitiis, mga kapatid, kahit sa likod na sabi ko nga, mayroong mga mananampalataya, mga kapatid, na pagka may problema, hindi talaga pumupunta ng church. Bakit kaya? Anong mayroon? Ibig na mo na may problema ka, dapat tamo ka lumalapit sa Panginoon. Hallelujah. Yun ang sinasabi dito, mga kapatid, sa 21:19, mga kapatid. By your endurance, you will protect your life. Dahil sa pagtitiis mo, mga kapatid, naprotektahan mo ang buhay mo bilang mananampalataya. Bakit, mga kapatid? Hallelujah. Dahil sa pagtitiis mo, alam mo, hallelujah, na sa bandang dulo makakamit mo yung pangako ng Panginoon. Amen. Sabi ko kasi nung Sunday morning, wala naman tayong ibang iniisip eh. Wala naman tayong ibang makamit, mga kapatid, kung tayo nag-church eh. Kundi ang buhay na walang hanggan. Yun naman talaga ang pakay natin eh. Bakit ka ba naririto? Ako, mga kapatid, sabi ko nga, naririto ako, mga kapatid, upang makamit ang pangako ng Panginoon. Hindi ako narito para kung kani-kanino lang. Hindi ako narito dahil gusto lang ba ako makikita ng kapatid ko, dahil namimiss ko yung kapatid ko. Narito lang ba ako? Hallelujah! Dahil namimiss ako nila, hinahanap nila ako. Narito lang ba ako dahil gusto ko ang pagpapala ng Panginoon. Pero ako, sabi ko, narito ako upang paglingkuran ng Diyos, upang maglingkod ako sa Diyos, at upang paglingkuran din naman ako ng Diyos. Upang makamit ko yung mga pangako ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kasi ganun tayo, mga kapatid eh. Ang pagtitiis mo ay magbubunga. Wala nagtitiis na hindi nagbubunga. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Kung kayo nagtiis kayo sa maraming bagay, hallelujah, upang makamit yung gusto nyo, sa bandang dulo niyan, mga kapatid, ay ang pagpapala. Then alam ng Diyos na sa pagtitiis mo na yung mga kapatid. Hallelujah. Dahil sa pag-i-endure mo, mga kapatid na yun, ang Diyos ay magpapala sa'yo. Ganun na ang Diyos, mga kapatid. Hindi ka papahirapan ng Diyos na sasabihin sa'yo, eh sige, magtiis ka lang dyan, magtiis, tapos bandang dulo, babackslide ka. Hallelujah. Sa'yo na yun, mga kapatid. Lagi sinasabi ng Panginoon, magtiis ka hanggang sa huli. Ayun lamang ang maliligtas. Kung ikaw magtiis ngayon, sa anumang dumating sa buhay mo, pasalamatan mo, mga kapatid, dahil nakapagtiis ka. Paano kung sa buhay mo, sa mga problema at pagsubok mo, kung hindi ka nakapagtiis? Sabihin ko sa inyo, mga kapatid, tandaan nyo na. Kasi ang tao marami iniisip, mga kapatid, ng problema, kung ano-anong kaguluhan sa buhay na, ay grabe. Sabi mo sa inyo, mga kapatid, pagka umuwi ka ng probinsya, mga kapatid, ang bata mo. Wow. May ganun. Ang bata ko daw, sa mukha na daw, ang bata ko. Siyempre, sabi ko, isa lang sabi ko, yung mga kapatid, anak ako ng Diyos. Pinababata ng Diyos mga anak niya. Tandaan niya. Siyempre, pangako ng Diyos yun, bibigyan kita ng kapayapaan, kasiyahan, kagalakan. Binigay na sa'yo ng Diyos sa lahat eh. Sino ba naman di babata dyan? Iwan ko na lang. Kaya pag umuwi ka ng probinsya, mga kapatid, medyo pulus-pulus ka na po. Para pagkaharap, nandito na taga Manila, ang bata-bata mo ba? Totoo yun, mga kapatid. Kasi ang Diyos nga, mga kapatid, sabi ko nga, minsan tayo mga Kristiyano, mga kapatid, hindi tayo naging tapat. Tayong mga anak ng Diyos, mga kapatid, na tinuringan ng anak, minsan may pagkukulang. Tayo man, mga kapatid, iahambing natin ng mga kapatid, sa mga magulang natin, mga anak, di ba? Lahat naman tayo anak, di ba? Sino ba magsabing, ako tatay lang? Hindi, lahat tayo naging anak. Pero hindi man tayo minsan sumusunod sa tatay natin, minsan hindi tayo naging tapat sa tatay natin, tipong sasabihin natin dati na, sa mga tatay dati ha, sasabihin natin na, tay, may pinuntahan kasi ako ron eh. Hindi tayo naging tapat sa magulang natin, yung pala nagbulang-bulang. Pero, ang tatay umaasa pa rin. Ang tatay umaasa pa rin na itong anak ko, galing talaga ng anak ko na to. Ang tataas ng grado, namumya lang naman. Ganun, no? Proud ang tatay lagi, sana. Ang galing tagalan talaga ng tatay ko, grabe, pasok ng pasok, ang aga pa umalis.
Meron nang nakikwentuhan yung mga kapit. Ang sabi niya,